Panahon ngayon ang prutas na madalas itulad sa mga politikong papalit-palit ng partido at kaalyado. Balimbing! Ewan kung nagkataon lang, pero sakto ngayong eleksyon ang prutas na ito in season. Napapanahon ang pangalan kasi nito ang siya ring tawag sa mga kandidatong papalit-palit ng kaalyansa o partido. Balimbing! Ang mga puno ng balimbing dito sa Barangay Lumay sa Baligin, Zamboanga del Norte, hitik ngayon sa mga berde at bilohaba nitong bunga na kung hinihiwa, naguhugis bituin. Kaya ang tawag dito sa Ingles, star fruit. Itong balimbing po dito sa amin ay hindi ito tinatanim, kusang tumutubo sa aming mga paligid sa ilalim ng nyugan. Mga freshly picked balimbing, paborito raw nilang papakin. Isinasawsaw sa bagoong o hindi kaya sa asin. Yummy! Gusto mo na. Kasing asim ng aking pagmamahal. Hayaan lang sila mahulog minsan kasi daming bunga eh. Minsan ang mga bata kumakain sila. Noon po, mahirap lang ang mga magulang namin, hindi sila makabili ng suka. Ang ginawa nilang suka ay yung balimbing. So halo sa lutuin nila. Kaya para hindi masayang ang mga pinitas na balimbing ni Tita, ginamit niyang pampaasim sa kanyang specialty. Paksiw na isda sa balimbing. Mao ni ang ato ang paksyo nga isda nga naay balimbing. Lahir jud kung balimbing may gamiton kaysa suka. Mao nga jud ang natural nga lasa. Nawala yung langsa, tapos medyo matamis-tamis yung sabaw dahil sa katas ng balimbing. Mapapangiwi ka rin daw sa asim kapag balimbing ang ipinangsahog mo sa sinigang. Ayan. Tamang-tama lang ang timpla. Lamig jud kay siya. Pero ang balimbing dito sa Pantukan, Davao de Oro, manamis-namis daw? Ay, balimbing nga! Paiba-iba ng lasa. Si Claire kasi, ginagawa itong jam. Ang mga balimbing, pinitas niya mula sa 3 puno sa kanilang bakuran. Dala po ito ng mama ko galing sa auntie ko sa kabilang lugar. Kinuha ng mama ko yung buto, tsaka tinanim dito sa lupa namin. Tuwing panahon daw ng balimbing, nakapupuno sila ng 2 timba kada araw. Yung sa mababa is pinipitas lang namin at tsaka yung nasa mataas naman, sinusungkit namin. Hinugasan niya muna ang mga ito at tsaka binalatan. Pagkatapos natin kunin yung buto, hiwain na naman natin ng pahaba para manipis tingnan, tsaka madali lang maluto. Ang mga nahiwang balimbing isinalang sa apoy at tinimplahan ng asukal. Antayin lang natin kumulo ito ng 1 oras. Kapag ganito na yung itsura, malapit na itong maging sticky. Malapit na itong maluto. Perfect ipalaman sa tinapay. Iyang lasa kay, nadya mo siya aslom-aslom gamay pero mas nangingibabaw tong tamis. Pwede na siya pang merenda. Nawala na yung asim niya. Ang sarap-sarap iparis ng kape. Nung una, gumagawa lang ng balimbing jam si Claire para sa kanyang pamilya. Pero dahil pumatok ito sa kanilang panlasa, sinimulan na niyang ibenta. 70 pesos kada tub o plastic container. Nung February lang namin na subukan na ibenta. Kinita ko doon sa 9 tubs is 630. Yung kinita namin is binibili namin ng ulam para dito sa pang-araw-araw namin. Dito naman sa farm ni Mark
Sa San Antonio sa Nueva Ecija, ang mga napitas na balimbing hindi lang pinapapak, ginagawa ring pamatid-uhaw. Balimbing juice kayo riyan! Hihiwain ko. Tatanggalin ko yung mga dalawang dulo saka yung gilid kasi ito yung may ugat eh. Kaya kailangan tanggalin muna natin siya. Medyo papait siya ng bagya saka mahirap siya inumin. Kakapit siya sa natin sa gilagid. Ang balimbing inilagay sa blender, tinimplahan ng honey at hinaluan ng konting tubig. Mas masarap, refreshing. Pwede palang gawing juice tong balimbing, lalo na ngayon sa panahon ng tag-init. Lalo na sakto sa eleksyon. Nagkalat po ang mga balimbing. Tuwing summer, ito raw ang laging inihahanda ni Mark para sa kanyang mga trabahador sa farm. Mga healthy fruits na lang ang pinapainom natin sa kanila. Halos everyday namin ginagawa. Ang ideyang ito, nakuha raw niya nung minsang bumiyahe siya sa Thailand kung saan niya binili ang mga puno ng balimbing sa kanyang farm. Tinry ko yung itanim dito sa atin, nabuhay naman saka namunga. Nung namunga siya, ginarapted ko na siya, pinarami ko na siya. Si Mark, ginawa na ring negosyo ang pagbebenta ng balimbing seedlings. Yung 2 to 3 feet, 500 po ang isang puno na benta namin. Tapos yung mga 6 feet na may mga bunga na, 1,000 to 2,500. Depende po sa laki. Ito ay nagtataglay ng vitamin A at vitamin C. Ito rin po ay magandang kainin ng mga taong may high blood pressure kasi nakakapagpababa at saka yung may mga diabetes kasi mababa rin ang kanyang glycemic index. Ang balimbing, 5 ang kanyang angles na turingan ng isang tao ay balimbing kasi gawa nitong iba-ibang mukha na ipinakikita. Paalala lang po, ang mga balimbing, pinapapak, ipinapalaman, at iniinom lang ha, hindi dapat inuugali. Medyo tisay at maamo ang muka ng tigaromblon na si Jean. Pero bakit kaya iniiwan siya ng kanyang manliligaw kapag nakita na ang buo niyang pagkatao? Agaw pansin sa San Andres Romblon ang isang dalaga na malamanika raw ang ganda. Sabi nila ay maganda daw ako. Siya si Jean na ang inbox pirmi raw sabog sa dami ng gusto siyang makachat. Sabi ay, siguro maganda ka sa personal. Kaya nag-chat din siya na pwede magkita kami. Pag mag-video call, kita ko yung mukha ko. Pero yung katawan ko na hindi ko pinapakita. Dahil kapag nakita na raw ng mga ito ang kanyang kabuuan, hindi na siya nag-reply. Sa edad kasi ni Jean na 28 anyos, 3 feet lang ang kanyang height at ang kanyang mga binti putol. Wala rin siyang mga paa at kaliwang kamay. Kalahati na ang katawan ko. Pero sa kabila nito, si Jean nagka-love life. Ilan yung naging ex mo? 4 po. Hanggang nakilala niya si Joey na ayaw na siyang pakawalan. Gusto na siyang pakasalan. Humanga po ako sa kanya na kahit ganyan po siya ay marami din siyang nagagawa. Pero sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib, may ex si Jean na nagbabalik. Yung ex ko nagpaparamdam sa kahit pumunta sila doon sa bahay, hindi pa siya nakamove on. Nainis nga po ako doon. Kabayan ko sana siya na tigilan niya na si Bibijan. Sino ang pipiliin ni Jean? Haba ng hair mo, girl, ha? Inborn o congenital ang kondisyon ni Jean. Ang kanyang nanay Rosalinda may teorya kung bakit siya nagkaganito. Habang nagbubuntis ako ng nanay ko, may nakita siya isang teddy bear. Gusto niya bilhin, kaso kulang yung pambili na. Parang naisip niya pa rin yung teddy bear. Naiinggit din po ako sa kanila. Ba't ako ang binigyan ng Diyos? Pinukot niya ako, sinabihan ako na unano. Hayaan ko lang po, hindi ko pinapansin. Pero may kunting nandun din po ako minsan. Sa kabila nito, pinilit ni Jean na mamuhay ng normal.
Natakot pa ako magpakipagkita sa mga ibang tao. Isip ko, ba't matago ako kung tao din naman ako. Pagkatapos po ako ng kolehiyo na education po ang kinuha ko. At natutong umibig. Ang una ko naging ilan months na doon kami noon. Kaso, rimrit ko siya. Kasi meron din nagsabi yung mga pinsan ko na hindi maganda sa kanya. Muli siyang nagmahal. Pumunta siya sa bahay. Isang gabi lang siya nagtulog noon. Tapos nag-uwi siya. Pagka umagahan, hindi na siya nag-chat sa akin. Sa kabila nito, hindi tuluyang isinara ni Jean ang kanyang puso. Muli niya itong binuksan sa katauhan ni Kenneth. Hindi niya tunay na pangalan. Taga San Andres din, banda. Ilan months din kami. Pero, naghiwalay kami dahil ay may mga bagay na pinipilit niya ako na ayaw ko. Hanggang nakachat ni Jean si Joey. Gaya ni Jean, si Joey makailang beses na ring nasawi sa pag-ibig. Ka-anim na ex na ba ako. Ang pinakahuli niyang relasyon, tumagal pa ng 7 taon. Gusto niya po makatapos ng pag-aaral niya para daw po makatulong din siya sa mama niya. Kaya tinulungan ko po siya mag-aral. Tapos hinahatid sundo ko po siya pag magpasok siya po. Ako po yung nagpabaon sa kanya. Pero nung nakuha na raw ng kanyang nobya ang kanyang diploma, si Joey ipinagpalit na raw sa iba. Parang nawala na po ako ng ganang mag-girlfriend noon. Kasi po ayaw ko na pong masaktan ng ulit. Pero kinalimutang lahat yun ni Joey nung nakita niya online si Jean. Maganda po yung maputi din, tsaka matangos din naman ang ilong. Sa mga umaga hanggang gabi po kami magka-chat. Nakikilig ko sa mga chat niya po. Nagtatanong siya sa akin kung may boyfriend daw ako. Sabi ko ay wala po. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Pinili ko po siya para ligawan kasi po ay mabait po siya. Natakot din po ako. Naisip ko parang iiwan din niya ako. Kaya bago pa man tuluyang ma-fall sa isa't isa, inamin na ni Jean ang pinakatatago niyang sikreto. Sana matanggap mo ako sa kalagayan ko. Send ko sa kanya yung picture. Nakita ko na yan, sabi niya sa akin. Inistok daw niya ako sa Facebook ko. Kita ko po siya doon, okay din naman po yung kalagayan niya. Hindi naman po talaga siya alagain. Hindi naman po yung nagpatigil sa akin na para mahalin po siya. Iba po siya sa mga naging ex ko po. Pag nagatampuhan po kami kasi ay naayos po namin agad. Si Joey, umakyat na ng ligaw kina Jean. Parang isang bulaklak na kay ganda na inabot mo sa iyong sinisinta. Mas maganda po siya sa personal kaysa po sa Facebook lang. Pumunta siya talaga sa bahay. Sincere talaga siya sa akin na ligawan niya talaga niya ako. Sabi ng mama niya baka lukuhin ko daw yung anak niya. Sabi ko po ay hindi ko naman po lulukuhin yung anak niyo. Aalagaan ko naman po siya. Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. Napakita niya sa akin kung gaano niya ako kahalaga sa kanya. Nahulog na din po yung loob ko sa kanya. Sinagot ko na siya. Pinaramdam niya sa akin kung gaano niya talaga ako kamahal. Nirerespeto din niya ako. Ramdam ko po na siya na po talaga yung nigay ng Diyos sa akin na maging kapartner ko na po. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Maalaga po siya tapos maalalahanin din po. Dito na din ako para magmahal sa'yo. Hindi ko po siya lulukuhin. Aasawahin ko na po siya ngayon. Dahil nadama talaga ni Joey na mahal niya si Jean, makalipas lang ang 2 buwan, namanhikan na siya. Pero habang naghahanda sila sa nalalapit na kasal, may biglang nagparamdam kay Jean, ang dati niyang nobyo, si Kenneth. Pumunta sila doon sa bahay, pangamusta. Nainis nga po ako doon. Kabayan ko sana siya na tigilan niya na si
ibigyan tsaka ikakasal na din po kami. Magbago kaya ang isip ni Jean na pakasalan si Joey? Baka daw mag-away kami nung ex niya. Sino ang kanyang pipiliin? Ang multo ng kanyang nakaraan? Alam ko naman na hindi pa siya nakamove on. O ang mundo niya sa kasalukuyan? Sabi ko ay, ba't ka magsisilos doon kung na hindi ko naman siya mahal? Wala po kung pagdududa na balikan niya po yung ex niya kasi mahal niya daw po ako. Kaya nito lang April 24, tuloy ang kasal! Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Ang bride na si Jean, all dressed in white. May corona pa. Lakas makaprinsesita! Masaya po ako. May isang lalaki na kaya akong pakasalan. Nahanap ko na po yung babaeng para po sa akin. Ang newlyweds, nagsasama na ngayon sa iisang bubong. Dati po kasi ay sa chat lang po kami nagbabalik ng good morning. Ngayon po ay personal na po. Bawat gising, kasama ko siya. At dahil hindi pa tapos ang kanilang honeymoon, si Joey, Diyan ka naman na may surprise ako sa'yo. sinorpresa ang kanyang misis, date by the beach. Para sa'yo, love. Anong gusto? Makain pa. Salamat. May inihanda rin siyang love letter para kay Jean. Dear Jane, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Katulad ng sinabi ko sa iyo, tanggap kita at buong buo. Mag-aaway man tayo, pero hindi maghihiwalay. Ikaw ang aking ngayon, ang magpakailanman. I love you, love. I love you too. Love, thank you din sa lahat. Dahil kung ano ako, tinanggap mo ako. Alam ko na hindi mo nakikita sa kaanyuan ko, nakikita mo din sa puso mo. Love you, love. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Sa buhay, lalo na sa pag-ibig, hindi laging ligaya ang unang daan. Kadalasan, pusong sugatan. Kailangang harapin din ang ating mga multo bago magmahal ng buong puso. Isang mundong puno ng pag-ibig. Masayang nagbe-video kamakailan ang pamilyang ito sa tabing ilog na bahagi ng isang dam sa Brooks Point, Palawan. Nang mula sa kabundukan, may biglang nagbagsakan. Mga naglalakihang bato. Ang ilan sa mga natamaan sa tubig ang bagsak. Habang ang ilang napuruhan, iika-ikang umahon sa tubig. Kamagalaw. Papa, okay ka lang? Tawagan niyo, bilis! Tawagan niyo! May dumating kayang saklolo bago mahuli ang lahat. Masaya sana ang summer outing ng mga bata sa Brooks Point sa Palawan nung bigla na lang silang bagsakan ng mga naglalakihang bato. Ang insidente nangyari sa Tamlang Dam.
Dahil bakasyon, nag-aya raw ang anak ni Marilan na si Mariela na mag-outing. Matagal na po yan nangungulit sa amin na maligo nga daw po ng dam. Pinagbigyan ko siya, banding na lang din po ng pamilya. Tanghali nitong Martes, itinuloy na ang kanilang plano. Yung mga pinsan ng mister ko, sumama na rin po. Pero bandang 1:00 ng hapon, bumuhos ang ulan. Bandang 2:00 na, wala na pong ulan. Madulas po tas mabato. Naghanap po kami ng place po na kung saan po kami tatambay. Ang mister ni Marilan na si Abrael sa itaas na bahagi ng dam na piling pumuesto. Doon magandang view, saka maganda yung tubig niya, saka malinis. Minsan lang po yung mangyari, siyempre i-enjoy ko rin po. Dito na raw sila isa-isang lumusong sa tubig. Kalaking katawan! Kalaking katawan na! Hindi kaya malamig. Hanggang sina Abrael nagkumpulan sa batuhan sa gilid ng bundok para mag-picture at mag-video. Nung nakita ko yung area yun sa kabilang side ng ilog, hindi naman siya matarik. Kung sakali man nababaha, madali tayo makaakyat sa pangpang. Pero hindi pala baha ang raragasa sa kanilang kasiyahan, kundi na habang nagbibideo po ako, yumuyog-yog po yung doon po sa taas, bigla na lang nahulog yung bato. Sabi ko, ang bato! Pagbagsak po ng bato, parang sumabog. ang naglaglagang mga bato. Tinatayang nasa 6 to 12 inches ang haba at lapad. Hindi ko po malaman kung anong gagawin ko. Binatawan ko na po yung cellphone ko para i-rescue po sila. Si Marilan, agad na hinanap ang kanyang bunsong si Makaira. Siya talaga yung liligtas ko dahil siya po yung pinakamaliit sa kanila. Sunod niyang inalalayan ng kanyang mister. Kamagalaw. Habang ang pamangkin niya namang si Teji napalupasay sa sakit. Iga. Okay ka lang? Ulat lang. Nung nakaahon na ang lahat, si Marilan agad na humingi ng saklolo. Tawagan niyo, bilis! Sino ba tawagan natin? Mabuti na lang at makalipas lang ng 15 minutos, nakarating ang mga rumesponding otoridad. Ang mga biktima isinugod sa ospital. 4 sa kanila sugatan. Papa, okay ka lang? Si Abrael may tama sa balikat at balakang. Ang pinsan ni Abrael na si Christina nagtamo ng galos sa alak-alakan, habang ang pamangkin naman niyang si Mary Ann nahilo ng hina at nagsuka matapos mauntog. Masakit pa yun dito at nahihilo pa. Pero ang pinakanapuruhan sa 4, ang 12 anyos na anak ng mag-asawa na si Jorik dahil sa mga tinamo nitong sugat sa hita. Lahat ng mga injuries nila was mostly superficial. Ang talaga malalim la yung kay Abrael, yung lacerated wounds. I just prescribe antibiotics at saka pain relievers at saka daily dressing of the wounds. Magpahanggang ngayon, sariwa pa rin kina Mariela ang pinagdaanang sakuna. Nag-aano lang po kami sa bato po. Maga-picture po sana. Hindi ko po namalay na mahulog po. Nagsigaw po si mama bago ko po na tsaka nagtalon na rin po ako. Si Abrael, kahit daw sugatan, pinilit na iahon ang kanyang mga anak. Binaba ko yung anak ko, ginkubiran ko yung ulo ko, tapos yung anak ko na bunso, yun na lang ilagay sa harapan ko. Papa, okay ka lang? Akala ko po wala ko sugat, kaya sabihan ko si papa kung okay lang. Pagtingin ko po sa may pa ako, nasugatan na po pala ako. Nagpapasalamat po sa Diyos, binigyan pa ako ng pangalawang buhay. Sinisisi ko po yung sarili ko po. Kasi po hindi po dahil sa akin, hindi po mangyayari yun. Kung hindi ko po sila pinilit, sir, hindi po sana mangyayari yun. Pinapagbigyan ko lang po kasi yung anak ko, wala naman kaming intensyon na masama. Gusto ko lang sila mapasaya sana sila. Nagsisipo talaga ako kasi sana doon na lang sa baba banda. Kung kaya ko lang talagang pigilan yung bato, pipigilan ko, kaya lang wala po talaga ako pong magawa. Kalalaki ng bato na tumama sa amin. Hindi ko talaga sukat ang kalain na mabuhay ko kami. Salamat ko sa Panginoon. Wala kang nadali sa amin. Yung landscape po kasi ng atin pong area dito po sa Tamlang Dam ay ilog po siya na sa pagitan po ng dalawang matarik po na bundok. Ang composition po ng lupa, karamihan po mga bato at mga lupa po na medyo loose po siya. Sa pagsisiyasat po namin ay bago po nangyari po insidente ay nagkaroon po ng pagulan. May posibilidad po na nakadagdag doon sa paglambot po ng lupa at yun nga po nagkaroon po ng maliit na landslide po doon sa area.
Dahil sa nangyari, pansamantala munang isinara ng sangguniang barangay ang bahaging yon ng dam sa publiko. Binababalaan lang po namin na yung mga lahat na pumupunta, kung pwede po ay wag mo na po munang tumapat doon kung saan naroon yung mga delikado. Ensure the safety of the patient. Place them in a safe place, parang wala nang na mahuhulog ulit. Kung may bleeding, we can stop the bleeding by putting pressure. Kung may nakikita na suspect of fracture, put, a splint. Sa mga lugar naman po na may mga historical data po ng pag-landslide, hanggat maaari nga po kung kaya po nating umiwas, lalo na po pag masama na po ang panahon. Sa mga hahabol pa ng outing dyan, siguruhin po na bago ang kasiyahan, unahin muna lagi ang kaligtasan. Buong mundo sa linggong ito tumutok sa Vatican City sa proseso ng pagpili ng susunod na Santo Papa. Ilang araw bago ang 2025 midterm election sa Pilipinas, may isa pang halalan na tinutukan hindi lang ng sambayanan kundi ng buong mundo. Ang mahahalal kasi rito ang siyang tatayong lider ng mahigit 80 milyon na mga Katoliko sa Pilipinas at 1.4 billion sa buong mundo. Ito ang Papal Conclave. Matapos ang ilang araw na mabusising pagpili ng mga kardinal sa Vatican City sa hahalili sa yumaong Pope Francis, pasado hating gabi nitong Biyernes oras sa Pilipinas o alas 6 ng gabi sa Vatican City, may puting usok na lumabas mula sa chimney ng Sistine Chapel. Hudyat ito na napili na ang ika-267th na Santo Papa sa kasaysayan. We have a Pope Father! Habemus Papam! Here we are. There we are. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Estados Unidos, si Cardinal Robert Francis Prevost na pinili ang pangalang Pope Leo XIV. La pace sia con tutti voi! Paghalal sa pinakabagong lider ng simbahang Katolika, inabot ng 2 araw. Buongiorno! Magandang araw po mula rito sa loob ng Vatican sa Italy. Ito po ang araw na pinakahinihintay ng buong mundo, May 7. Ang pagsisimula po ng conclave o kung tawagin po ng mga Italiano ay conclave. Ang paghalal ng mga kardinal sa bagong Santo Papa ginanap sa loob ng makasaysayang Sistine Chapel. Sa likod po ng napakahabang pader na yan ng Sistine Chapel dito sa Vatican, dyan po nakalagak ang priceless treasures, mga obra ng sining, mga artwork ng Vatican. Diyan din po magpupulong ang 133 cardinals mula sa iba't ibang dako ng daigdig para sa conclave. Bago nagkulong sa kapilya ang cardinal electors, nagdaos muna ng Mass for the election of the Roman Pontiff sa loob ng St. Peter's Basilica. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Habang sa labas, matyagang nakaabang ang libo-libong mga Katoliko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isa na rin karangalan na nabilang tayo na maging candidate ng Vatican. Mga seaman na nag-dock dito sa Rome. KMGS na yan. Excited for this whole period of discernment for our cardinals. Time check, 4 o'clock dito po sa Italy. Papasok na po yung mga kardinal doon sa Sistine Chapel para sa pagsisimula ng conclave. Et ego, Aloysius Antonius Cardinalis Tagle, Spondio, Voveo, Acur, sic me Deus adjuvet. So, nandito po ako sa Vatican Press Office kung saan po
nakamonitor ang world media sa nangyayari po sa conclave by way of a big screen monitor. Hindi po kasi open sa coverage ng mga reporter. Ito na lang po yung binigay sa amin ng monitoring areas. Extra omnes. Bago po nangyari itong conclave, napakarami pong speculations kung ano ba ang magiging takbo ng botohan ng mga kardinal. So we don't know how things will go. Tinitingnan din ho ay kung ano ang paninindigan nitong mga papabilis. Ine-examine po yung kanilang track record, ano yung mga naging position nila on certain divisive issues within the church. Narito pa rin po tayo sa St. Peter's Square. Inaabangan kung ano ba yung lalabas na usok mula ho doon sa chimney ng Sistine Chapel. Usually, it could be anywhere between 2 to 3 days daw. Based on the nangyari po doon sa nakaraang dalawang conclave that elected Pope Benedict and Pope Francis. On the second day, merong lumabas na usok na white. Around 7 o'clock Rome time, 1 a.m. po dyan sa Manila, ay baka merong usok na lalabas sa chimney. But we're not really optimistic na puti yung lalabas na usok. Baka black kasi may botohan pa ko na 4 na beses bukas. Naabangan ko yung kung may mailig ba na Pope. At least yung unang blessing, people blessing niya sa Pope, nandito ako. Yung ba yung sinadya mo rito? Ito pinakamatagal. Itong yung araw na to, no? Araw. Oo. Bakit ba kayo nandito para mag-abang? Since po, first time namin to na may experience na may magiging bagong Pope. Medyo umingay po tong square kasi may lumabas na usok. Ayun, itim nga. So wala pa pong Santo Papa. Alas 9 po ng gabi, May 7, dito sa St. Peter's Square. At meron na hong lumabas, finally. Pero itim. Ibig sabihin po niyan, wala pa hong Santo Papa na bago. Buongiorno, it's day 2 of the conclave, May 8. Ngayong araw kayang ito, magkakaroon na kaya ng majority votes. Yung 133 na cardinal or yung magic 89 para sa susunod na leader ng Simbahang Katolika. We are sending all our prayers to all the cardinals sa conclave. Good morning, Father Jess. Day 2 of the conclave, what to expect po? Ngayon talagang inaasahan natin na magkaroon tayo ng positive result dahil ngayon makakaroon ng 4 na botohan. Father Jess, ano kaya ibig sabihin na nung kagabi, 4 o'clock sila pumasok sa Sistine Chapel. Tapos inabot na ng 9 o'clock bago naglabas ng usok. Ano yun? Nahirapan kaya yung mga kardinal? Siyempre medyo mahirap po yung pag-discover kung sino talaga yung karapat-dapat. Napaka-importante po yung guidance ng Holy Spirit. Pakiliwanag nyo nga po, Father Jess, yung Holy Spirit na madalas po nababanggit. Kasi sabi ni Pope Ratzinger, nung I think nagpa-interview siya, sabi raw niya, the Holy Spirit can guide the cardinals, pero hindi pwedeng idikta ng Holy Spirit kung sino yung specific na tao na magiging Santo Papa. Kaya nga po may discernment, yung decision and action guided by the Holy Spirit. Yung mga collaborations ay napaka-importante din po. Ang hirap po nitong trabaho ng susunod na Santo Papa, di po ba? Napakahirap sa po. totoo lang, may problema sa Vatican, ang daming problema ng mundo, tapos ang simbahan mismo may mga hidwaan. Tama po ba? O mahirap, napakahirap po yan. Kaya nga po ang hinihingi ngayon na kung saan makakuha ng isang tao na yun ang maging instrument para for the unity. Ano bang kailangan ng simbahan ngayon, Father Jess? Ngayon para sa akin, ang simbahan ay talagang para sa tao at tao ang simbahan. Dahil yun ang gusto ng Diyos. At kailangan yung kung ano yung tinuro ng Panginoon, yun ang isabuhay natin. Magtatanghali nitong Huwebes,
muling umusok ang chimney ng Sistine Chapel. Naglabas na naman ang usok kanina lang po mula dun sa chimney ng Sistine Chapel and it's still black. Pero bandang 6:00 ng hapon sa Vatican, matapos ang pangatlong botohan sa ikalawang araw ng conclave, nakapag-decide na po yung mga kardinal. At saka inaccept na rin ng inelect na Pope. Ano pong feelings and thoughts niya, Father, as a priest? As a priest po, nagpapasalamat ako ng gusto sa Panginoon dahil ibinigay niya sa atin uli ang kanyang pagtitiwala na isa sa mga cardinals ay maging vicar niya dito sa lupa na maggagabay sa atin para magpagpatuloy at may sa buhay natin ang pananampalataya. Nakakatuwa ho yung reaction ng mga tao, may mga umiiyak. Tears of joy? I hope so, yes. Surely, it will be a new age, I hope, of peace. Wowie, ano reaction mo? Meron ng Santo Papa? Sobrang happy po, ma'am. Oh, thank you. Papa. Hanggang ngayon, meron pa rin po. And then, followed by the crowd dito po sa St. Peter's Square, erupted into cheers. May mga lumundag, may naiyak, may nagyakapan. Lahat natuwa kasi finally, meron ng napiling Santo Papa. Di ho ba from the Sistine Chapel, kung saan naganap po yung conclave at botohan, may seremonyas pa rin ho yan sa loob, di ho ba? Ano nga ho yun? Sa rites, paano po? Pupunta muna siya sa Chapel of Tears kasi doon din yung magninilay-nilay siya at doon din iano sa kanya yung damit. Tapos niyan, papasok siya dito sa St. Peter para doon sa Seat of Peter. Ano ho nangyayari doon sa chapel ho ba o Room of Tears na tinatawag, Father? Doon siya kadalasan yung mga naging popes noon, hindi lang sa naghihingi ng tulong o nanalangin, pero doon din sila, napapaiyak talaga sila. Kasi pag inappoint sila, dahil mabigat po na responsibilidad maging leader ng simbahan, niiyak din ho sila. Kasi siyempre isipin mo sino naman ako na maglingkod dito. Pero sila ang pinagtiwalaan ng Panginoon. So it's all very traditional, ancient traditions po yung sinusunod. Yung ritual mismo na after election na tinanggap niya na at may sinabi na siyang pangalan na gusto niya. Pangalan. Kung sinong santo yung gagamitin niya yung pangalan. So ang tanong pa rin, sino kaya ang bagong Santo Papa? Ilang sandali pa, magaganap na ang pinaka-inabangan ng lahat. Ayan na. Yung balcony. Okay, ayan na po. Father, nakikita nyo? Nagbubukas na po yung balkonahe ng Basilica. Ang una hong lumalabas, cross, Father. Mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, inanunsyo ni Cardinal Dominic Mamberti ang pinakahinihintay ng buong mundo. Habemus Papam. Mula sa Estados Unidos, ang pinakabagong Santo Papa, walang iba kundi si Cardinal Robert Francis Prevost. Ang napili niyang pangalan, Leo XIV. La pace sia con tutti voi. So the new Pope is speaking.
So siya po yan nagsasalita. Siamo tutti nelle mani di Dio. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti. Un solo popolo, sempre in pace. Anong sabi niya, Father? Ini-invoke niya yung peace all over the world. Grazie a Papa Francesco. Kasi hindi niya pinattern under a saint. Pinattern niya up to the Pope, Leo XIII. Si Leo XIII kasi isang milestone sa kasaysayan ng simbahan. Magulo nung panahon yun. Lalo na higdwaan ng mga komunista at ng kapitalista. But what's important is may bago ng leader ang simbahan. At ang sinabi niya ngayon, mga words na nagbigay sa atin ng consolation dahil yun ang future ng simbahan na maging bridge of peace at yung maging para sa mga tao talaga. Si Cardinal Prevost o Pope Leo XIV ang pinakaunang Santo Papa mula sa Estados Unidos. Ipinanganak siya sa Chicago taong 1955. 20 years siya sa Peru at meron siya sa diocese na hinawakan doon at naging parish president siya. Siya rin ang unang Augustinian Pope o yung nagmula sa Order of St. Augustine. Nung naging pare taong 1982, naging aktibo sa mga misyon sa iba't ibang panig ng mundo. At alam nyo ba na ang bagong Santo Papa makailang ulit na palang nakapunta ng Pilipinas? Taong 2002 nung unang beses siyang dumalaw sa kauna-unahang Augustinian University sa Asia, ang University of San Agustin sa Iloilo. He took the opportunity of visiting the community. Kung titignan mo siya, akala mo because of his posture, akala mo stricto, pero very much approachable, very kind, Santo Papa. Isang buwan bago ang conclave, nakasama pa raw ni Father Jonas sa Roma ang nooy cardinal pa lang na si Prevost. And we had a little chit-chat, parting words like, ciao, ang marinig mo, then arrivederci, which means to meet again, giving me hope to meet him once again. Not knowing na kung makikita maging muli, Santo Papa na siya. Taong 2004 naman, nung bumisita siya sa Talisay City sa Cebu para pangunahan ang pagbasbas ng Santo Niño de Cebu Parish Friary. Isa sa mga nakasama niya noon, si Father Berdon. Isa ako sa mga 5 assistant general niya. Siya isang tao na simple lang, pero marunong makihalubilo sa mga kasamahan niya. Habang noong taong 2010, nagkaroon ng pagtipon-tipon dito sa Pilipinas ang mga paring Augustinian mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa mga pinuntahan ni Father Prevost ang San Agustin Church sa Intramuros sa Maynila, kung saan din siya nagdaos ng misa. Ako ito, tapos yun si Pope Leo XIV. Father Prevost daw is very patient. I'm proud to be an Agustinian. Si Pope ay Agustinian din. Si Carlo, isa raw sa mga maswerteng nakapagpa-picture kay nooy Father Prevost, na ngayon Pope Leo XIV. Yung picture was taken when I attended the solemn profession of an Augustinian nun in a monastery in San Jose del Monte, Bulacan. Siya nagbibigay ng homily. Nung lumabas na siya, sabi ko, Father Prevost, may I have a picture with you? Doon na kami nagpicture yung selfie namin, group picture with the other Augustinian friars and seminarians and other guests. Yun na yung first and last encounter ko ata with then Father Prevost, now Pope Leo XIV. Very accommodating siya. Tapos meron talaga siyang radiance. Alam mong mabait siyang tao. Kaya labis daw ang galak niya nung napanood itong lumabas sa balkonahe ng St. Peter's Basilica bilang bagong Santo Papa. Napatayo talaga ako sa kinauupuan ko. Sabi ko, wait, teka, may picture ako niya. Masasabi ko talaga na the Lord works in mysterious ways. Yung galawan ng Panginoon ay hindi natin galawan. Kasi syempre, di ko talaga inaakala si Cardinal Prevost ay magiging Santo Papa. Father Jess, palagay niyo po anong magiging direksyon ng simbahan with the new Pope? Ang misyon ng simbahan na maging bridge, makamit ng buong mundo ang kapayapaan na kailangan ngayon. Habemus Papam! Ayan, Habemus Papa, meron na po tayong bagong Santo Papa. May bagong leader ang Simbahang Katolika, Vicar of Christ, and head of all of the Catholics all over the world, 1.4 billion Catholics all over the world.
Ang pagiging Santo Papa, hindi lang tungkulin, hindi lang posisyon, kundi napakalaking tungkulin at responsibilidad. Isang sakripisyong walang kapalit, isang tahimik ngunit banal na pakikibaka para sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kaya sama-sama tayong manalangin para kay Pope Leo XIV, ang bagong pastol ng simbahang Katolika. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con tutti voi! Simple lang ang naging pagdiriwang ng ika-78th birthday ni Nanay Violi. Naglinis lang siya sa kanilang tahanan, pero naantala ito sa pagdating ng isang delivery man. Hinahanap po namin ang bahay ni Nanay Violi Banastas po. Oh, ito Sino po yon? Ito po yun. Ay, magandang tanghali po. May dumating po na delivery para kay nanay. Buong akala ng matanda, ito ang ipinadeliver niyang buhangin. Kayo lang po ang pwedeng tumanggap. Pero laking pagtataka niya nung ang bumungad sa kanya, hindi truck. Buksan natin, nanay, at makikita po natin kung ano ang laman. Ano po? 1, 2, 3! Surprise! Happy birthday! Van surprise pala ito para kay Nanay Violi. Palakpakan natin! Binigyan din siya ng bouquet na may kasamang cash. Nanay, may 5,000 yung bulaklak nyo. Nakatanggap din siya ng isa pang regalo. Nanay, ano sa tingin nyo ang laman? At naku, bagong wallet. May patao din. Pero ito ang talagang nagpaluha kay Nanay Violi. Oh, Diyos ko. We have Best Mother Award! Palakpakan! Ayan, maraming salamat! Happy birthday, Nay! Salamat po sa lahat. Maraming po salamat sa pag-aalaga niyo sa akin. Lagi ko kayong ipinagdarasal at hindi ko kayo malilimutan. Maraming salamat, Inay. Huwag kayong mag-alala. Kahit di ako nakakauwi diyan, lagi kayo kasama sa dasal ko. Nabigyan ka ni Lord ng napakalakas na pangatawan. Enjoy your birthday. Happy birthday. Mahal na mahal ko tayo, Diyos ko. Rapi. Ang naghanda ng lahat ng ito, hindi niya raw tunay na kadugo, pero itinuring niyang tunay na anak, ang dati niyang alagang si Rafi, na matagal na niyang hindi nakikita. Oh, Diyos ko! Rafi! Pero nasaan na si Rafi? Ngayong Mother's Day, tunghayan ang kwento kung paanong ang itinanim na pagmamahal sumisibol sa kaibuturan ng ating puso. Sa bahay na ito sa Bansud, Oriental Mindoro, nakatira ang pamilya ni Nanay Violi. Sa pagsasaka, itinaguyod ng kanyang mister ang 6 nilang mga anak. Sa kabila po ng kahirapan ng buhay, kami naman po ay naigapang din po ng aming mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral. Kami po ay 5 guro. Likas daw talaga sa kanilang pamilya ang tumulong sa kapwa. Halika, huwag ka mahiya. Hanggang taong 2006, pinatuloy raw ni Nanay Violi sa kanilang tahanan ang isa sa mga naging estudyante ng kanyang mga anak. Ang nooy musmus pa lang na si Rafi. Ako po yung unang nagturo doon sa Little Baguio. Si Rafi po bale ay may kapatid na nauna kong pinatira dito sa amin. Isang napakalaking blessing sa amin mag-anak dahil kung siya may aming natulungan, lalong higit ang itulong sa amin, sa aking mga apo.
Si Rafi, hindi nila itinuring na iba. Nakikita po namin kung paano siya makisama sa amin, kung paano siya mag-aral, alam namin na kaya niya. Naging katuwang daw ni Violi si Rafi sa mga gawaing bahay. Kasakasama niya rin daw ito magsimba. At katabi pa niya, pati sa pagtulog. Siya nga ang aking bunso, maalaga sa mga aking mga anak at apo at maging sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at siya dumating sa amin. Pinag-aral din nila si Rafi hanggang kolehiyo. Hindi ko tinuturing na sakripisyo yung pagtulong ko kay Rafi dahil bukal sa loob ko at sa aking mga anak ng aming buong pamilya na siya ay matulungan sa kanyang pag-aaral. Talagang kahit kami may hirap, sinusuportahan namin siya. Parang tunay ko na talagang anak yan. Pero makalipas ang halos isang dekada ng panunuluyan sa pamilya ni Nanay Violi, si Rafi umalis? Ano ang dahilan para iwan ang inang kumupkop sa kanya? Sa Pasay City namin natagpuan si Rafi. Nagtatrabaho sa isang travel agency. Ilang taon man ang nakalipas, tandang-tanda pa rin ni Rafi ang kabutihang ipinakita sa kanya ng kanyang Nanay Violi na itinuring niyang pangalawang ina. Swerte ko po sa kanila kasi tinuring po ko lang. Ano po, higit po sa kadugog ba? Doon ko po naranasan yung maging masaya yung buhay ko. Ang tunay na pamilya ni Rafi nakatira sa bundok sa isang liblib na barangay sa bayan ng Bansud. Amin po silang itinataguyod para po sila namin mapalaki, mapag-aral. Kahit po kayo namang hirap po ng aming dinanas ng mag-asawa. Ginapang po namin sila. Isang araw po, isang beses na kayo kumakain sa saging. Naging malapit daw ang loob niya sa kanyang teacher na anak ni Nanay Violi. Kasi po si Madam Hair po, kasama po ako nang dati nung nagaturo po sa amin sa bundok. Kasi wala po siyang kasama dati. Ako po yung inaasahan nila doon. Kaya nung inalok daw siya nito na tumira sa kanila sa bayan, hindi na raw siya nagdalawang isip. Ito raw ang nakita niyang oportunidad para makapag-aral. Nung time na kailangan daw nila ng aampunin, nagpresenta na po ako sa kanila na ako na lang. Sumama po ako sa kanila kahit di po sa kanila. Si Rafi nakatagpo ng bagong pamilya kina Rosalie sa kanyang teacher at napalapit nga ng husto sa ina nito na si Nanay Violi. Nung nandun na po ako, parang nabunutan na po ako ng tinik sa likod. Parang nakahinga po ako ng maayos. Doon ko po yung naranasan na makakain ng 3 beses ng araw. Yan po yung nagparamdam sa akin ng tunay na nanay. At sobrang laking utang na loob ko po dun sa nanay na yun. Kaya thank you talaga kay Lord kasi nakilala ko yun. Pero kalaunan, nagdesisyon si Rafi na umalis sa poder ni Nanay Violi. Sobrang nahihiya na po kay nanay kasi may katandaan na rin po. Nagkakaisip na rin po ako na magtrabaho para yung kikitain niya, para pa niya nalabon din na ibigay sa akin. Sabi ko nga kay Rafi, anak, kung ikaw ay kulang sa pira, ako ay may itinago din eh. Kahit kami nag-iirap, gusto ko siya ay makatapos ng pag-aaral. Siya ngay ayaw kong palisin. Gusto ko ay, anak, magtapos ka muna. Para kung ikaw'y manawal sa iyong trabaho, ikaw'y may babalikan. Pero hindi nagawa ni Rafi na makatapos ng pag-aaral. At dahil madalas subsob sa trabaho, may ilang taon na rin daw siyang hindi nakakabisita kina Nanay Violi. May communication pa rin po kami, nagbi-video call po kami. Kaya isa sa naisip niyang sorpresa, ay nanay, nandini po sa sasakyan. Ang handugan si Nanay Violi ng regalo sa ika-78th birthday nito. Surprise! Happy birthday! Tagal ko nang hindi umuwi.
halos 8 years na. Doon man lang, pasaya ko man lang si Nanay Violi. Kahit sa kunting ano lang ba, sa kunting halaga lang. Kasi habang buhay kong datalawin na utang na loob sa kanya yung buhay ko. Nandito siya, Inay. Maraming salamat. Hindi mo ako nakakalimutan. Hindi rin ka nakakalimutan, anak. Lagi kang nasa aking puso at lagi kang nalaala ikaw. Well, gusto ko pong masulat yung pagod niya sa akin, pag-aalaga niya sa akin. Mahal ko siya. Parang gusto ko lagi siyang mapasaya. Sabi ko, salamat naman. Di malaga sa akin ng kalugaro. Malagay, pangita. Diyos ko, Rafi! Dahil matagal na rin hindi nagkikita sina Rafi at Nanay Violi, mahilig po si Nanay sa bulaklakan na na duster. Ito po talaga yung hilig niyang bilhin pag kami magpunta ng bayan. Sa linggong ito, si Rafi uuwi ng Bansud sa Oriental Mindoro para personal na batiin ang kanyang nanay-nanayan ngayong araw ng mga ina. 9 na oras inabot ang kanyang biyahe, pero wala raw ito kung ikukumpara sa paghihirap sa kanya ni Nanay Violi. Delivery po para kay Nanay Violi Banastas. Nung una, hindi ito nakilala ni Nanay Violi. Hanggang sa Anak ko. Salamat. Hindi ako nakilala. Hindi ako nakilala. Sa'yo masaya Inay. Sa'yo masaya ko. Happy Mother's Day! Salamat naman. Papasalamat po ako, hindi lang po kay Nanay Violi at sa Family Banastas. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, anak, dahil kahit hindi ka namin kadugo, ay ikay napamahal na sa akin at napamahal din ako sa iyo. Napakasaya ko. Ano, Ape, masaya man din ako. Mahal na mahal kita, Nay. Magkaibang dugo man ang nananalaytay sa mga ugat ni na Rafi at Nanay Violi, pinag-uugnay naman sila ng pagmamahal. Tunay ngang hindi lahat ng anak hinugot sa sinapupunan ng isang ina. May iba hinugot sa puso. Dahil sa kanyang pagkakadapa sa katatapos lang na Miss Universe Philippines competition, naging laman ng meme si Atisa Manalo. Pero lalo nang siyang hinangaan ng marami sa kanyang pagbangol. Lalo't siya ang napiling pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025, si Queen Atisa Manalo. Hello everyone, I am Maria Atisa Manalo. Siya raw ang bagong mukha ng mga nadapa. Pero lahat din napabilib na nagawa niyang bumangon at itinuloy ang pagrampa. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Miss Universe Philippines 2025 is... Sa pagtatapos ng gabi, Quezon Province! Siya ang kinoronahan. Congratulations, Quezon Province! Filipinas, meet your new queen, ang pambansang manika at magiging pambato natin sa Miss Universe 2025, si Maria Atisa Manalo, 27, Philippines.
dahil maraming na-fall sa kanyang iconic fall, naturalmente, naging laman siya ng mga meme. May iba, suot ang parehong kulay ng gown. Sa pareho ring stage, nagdapa-dapaan para lang gayahin ang kanyang grace under pressure moves. Si Atisa Manalo, veterana ng pageants, nakipagsabayan noon kay Catriona Gray sa Binibining Pilipinas. Naging first runner-up sa 2018 Miss International. Nitong nakaraang taon, sumali sa Miss Universe Philippines pero naging second runner-up. At dahil third time sa charm, sa taong ito, muli siyang nakipagbardagulan hanggang nasungkit na nga niya ang pinaka-inaasam na Miss Universe Philippines title. The Miss Universe Philippines. Kaya ang fan na ito, ramdam na ramdam daw si Atisa nung sa wakas nauwi na niya ang corona. Quezon Province! Congratulations, Quezon Province! You are Miss Universe! Siya si Belle. What happened, Belle? Sobrang happy. Yung antas ng emotion ko that night. Kasi nga, syempre, I'm rooting for her. 2018 pa lang daw, si Belle certified artistahin na. Give me an A! Give me an H! Give me an B! Give me an I! Give me an S! Give me an A! Naging fan ako ni Atisa since she joined Binibining Pilipinas 2018 and she won Miss International. Kasi Atisa, mukha siyang manika and at the same time, nandun yung determinations to win. Kaya nung nabalitaan niyang muling sasabak ang idolo sa MUPH o Miss Universe Philippines, all out daw ang kanyang suporta. Naka-mindset ako na parang siya talaga yung mananalo. Parang feeling ko, sa kanya na to. At nung Grand Coronation Night, si Belle hindi lang tiis ganda, tiis gutom din. Mapanood lang ang kanyang manok. As in, walang kain. Papansin mo na may winning glow. The way na rumampa siya, yung parang siya talaga yun noong 2018. Nang 101% confident ako na siya talaga yung mananalo. Pero halos bagsakan daw siya ng world, ng universe rather. Nang sa evening gown competition, si Atisa natapilok. Sobrang nasad. Siya pamura din ako. Pero nung tumayo siya, sobrang bawing-bawi. We are planning now with my friends to fly to Thailand to watch kung paano ko koronahan as Miss Universe 2025. Pero bakit nga ba natumba si Atisa? Anong masasabi niya sa ibang nang iintriga na sinadya raw niyang madapa? Nakakaloka naman yun. Sa lahat ng eksena kong gagawin, yun pa talaga. I know my truth and I know kung anong totoo and it's okay. Umabit yung heels ko sa gown. Nadapa ako. All I wanted was to get up after. Kaya sabi ko lang sa sarili ko, tayo tayo, pretend tayo na walang nangyari. Sa totoo lang daw, last-minute decision ni Atisa na sumali sa Miss Universe Philippines. Biglaan yung pagsali ko ulit ng Miss Universe this year kasi meron na kaming representative dapat ng Quezon Province. Pero nag-quit yung dapat naming candidate. And I'm glad that I took the opportunity. But after I won, hindi agad ako nakatulog kasi nag-iisip ako kung anong gagawin ko sa Thailand. And I want to improve all aspects of who I am for Thailand to give the Philippines a best chance. Facing from the last winner, oo, ang gusto talaga nila is manikahan and I think we have that. Isa sa talagang panlaban niya ang malaman ni kanyang muka. Pero ano itong nabalitaan namin? Na si Atisa, hindi lang daw proud representative ng Quezon Province, kundi kinatawan din daw ng probinsya ng Pampanga. Mula mata, ilong, at hugis ng mukha, aakalain mong siya si Atisa. Pero look-alike lang pala sila. Siya ang bukonerang si Geraldine, 23, Pampanga. Sabi sa akin na makeup artist ko that time, "Uy, kamukha mo si Atisa. Uy, sis, okay ka lang ba?" Sabi ganun. Tapos ako natataka ko, bakit napalo ka ako ganun? Masakit kasi yung hulog mo sa stage, sabi ganun. Tapos, sabi ko, anong pinagsasabi niyo? Sabi. Doon ko lang na-realize na nahulog nga si Atisa. At gaya ni Atisa, hindi rin daw sinukuan ni Geraldine ang pangarap na mag-title sa mga pageant kahit pa isa na siyang ina.
Naging inspiration ko siya kasi yung fighting spirit niya each and every time na sumasali siya ng pageant. And naglo-look up ako sa kanya ng sobra-sobra na sana makuha niya back-to-back ulit Philippines. Si Atisa, hindi lang malamunyeka sa ganda. Magandang ehemplo rin ang kanyang ipinakita na kapag nadapa, bangon lang. And come back stronger. Congratulations, Atisa Manalo! Ano ang gagawin mo kung maghahating gabi na at may bigla kang marinig na kumakaluskos sa inyong bubong? Ang magkapatid na Karen at Junebird, hindi nagdalawang isip na tiktikan ang misteryong nag-iingay sa bubungan ng kanilang tahanan dito sa Naik, Cavite. Kakaiba na po yung ginagawa niya. Parang tinutuklap niya po. Kaya po nag-decide yung kuya na lumabas na po. Sumunod po ako para mag-flashlight. Hanggang may naaninag daw silang anino sa bubong. Ano ba? No, itim. Alang laki. Tiga mo. Pero nung titigan daw nila itong maigi, nagsitayuan ang kanilang mga balahibo. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Aswang pa! Sa bubong, aswang! Ang laki ba? Wala lang yun, oh! Mabalahibo po, tas itim na itim. Nakakatakot po talaga. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sumigaw yung anak, Mama, mama, aswang, aswang. Sa bubong papa! Hindi! Aswang pa! Sa bubong, aswang! Ang laki ba? Tumayo naman ang asawa ko. Saan? Di lumabas siya. Ay, lumama ko na yung bayan. Tumaba ka dyan, ayop ka. Ay, lalaki na pa ako. Ay! Lalaki na pa. Lalaki na. Wow! Laki na. Wow! Tingnan niyo kaya? At ang kutob nila sa nakita nila di umanong itim na nilalang. Siguro po tik-tik. Parang tik-tik siya. At meron daw talaga itong puntirya sa kanilang bahay. Huwag ka na lumabas, ate. Huwag ka na lumabas. Nangingay! Ate, huwag ka na lumabas. Buntis ka. Tik-tik sa Naik. Nakaswang, ma. Mama, aswang! Dahil sa kakatuwang karanasang ito ng pamilya Monares, nagkakatakutan na ngayon sa kanilang barangay. Naniniwala po ako. Natatakot din po. Kung tinignan yung video kasi natakot ako. Marami na din po nakaano dito. Meron po dito talaga. Para sa mag-inang Arlene at Karen, kumbinsido sila na ang nanggagambala sa kanila, di umano, isa talagang tik-tik. Tik-tik yun kasi nakadapa siya, ginaganyan talaga niya. Gusto niya tuklapin kasi yung anak kong buntis doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Ate, huwag ka na lumabas. Buntis ka. Nauna po ako sa kanya lumabas, then nakita ko po dito yung lalaki na nakaitim po na mabalahibo po. Ang tiktik ay isang uri ng aswang. Ang unique characteristic ay humahaba yung dila niya. Sinasabi na ito ay lalaki dahil pinatutunguhan niya ay babae, pero hindi lang basta-basta babae, kailangan buntis. At ang puntirya raw nito, ang nakatatandang kapatid ni Karen na si Lynn na 2 buwan ng buntis. Natatakot na po ako. Nanginginig na yung katawan ko. Natakot po talaga para sa baby ko. Si Lynn na taga Pampanga, nagbakasyon lang daw noon sa Cavite nung nangyari ang insidente. Uwi nga po kami kasi magbabakasyon para maligo, mag-swimming kami family. Sa ilang araw niyang pamamalagi sa bahay ng kanyang mga magulang, si Lynn may kakaiba raw talagang naramdaman. Tuwing gabi lang naman siya nasakit-sakit yung tiyan ko. Nung nasa Pampanga ko, okay lang. Ilan na anak niya, hindi naman ganun. Noong time lang na yun na nandito siya. Hanggang gabi nitong April 14, halos hindi na raw matiis ni Lynn ang iniindang sakit. Grabe na yung sakit ng tiyan ko.
habang namimilipit na sa sakit si Lynn, si Karen hindi naman mapakali. Dahil sa naririnig na kaluskos sa kanilang bubong. Kakaiba na po yung ginagawa niya. Parang tinutuklap niya po. Mula nung gambalain daw sila ng di umano tik-tik, si Lynn pirmi nang dinudugo. Mga ilang araw po, nag-bleeding po talaga ako nun. Yung tatay ko po nag-ano po ng buntot pagi. Nagagis din po kami ng asin, pati sa mga bintana naglagay po kami at saka po ng bawang. Kaya po nag-decide yung kuya na lumabas na po. Dito na nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Nakaswang ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong aswang! Ang laki pa! Wala na yun o! Ayun ang papa ko na itim pa! Bumaba ka dyan, ayup ka! Bumaba ka dyan! Wow! Laki na! Ay, lalaki na pa ako! Huwag ka na lumabas, ate! Huwag ka na lumabas! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Natatakot na po ako, nanginginig na yung katawan ko. Natakot po talaga para sa baby ko. Si Junebird, buong tapang na umakyat sa kanilang bubungan. Mama, aswang! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Pero iba ang kanyang nadatnan. Bigla po siyang naging pusa. Iba yung kaliskus ng pusa, iba po yung kaliskus ng aswang. Totoo po yung ganyang mangyayari. At para patunayang hindi lang basta pusa ang namataan nila sa kanilang bubong, inilabas na rin nila ang kanilang nalitratuhan. Bakas ng kamay. Mas malaki pa sa palad ng lalaki. Kakaiba po eh. Tsaka malangis po yung pagkabakas ng kamay niya dun. Abangan mamaya ang misteryong nag-iingay sa bubungan ng kanilang tahanan. Tik-tik sa naik. Nakaswang ma! Pero totoo nga bang sa tik-tik ang naiwang bakas ng kamay sa bubungan ng pamilya Monares? No, itim. Walang laki. Wala naman ako nakita mga inedit or AI. Sa kalagitnaan ng pag-iimbestiga ng aming team, may nakilala rin sila na di umano na una na raw inatake ng misteryosong nilalang. Nagkaganyan din po noon, nagkagulo yung mga tao. Anino na matangkad na kulay itim po doon sa may bahay ng may buntis. Kitang-kita ko po talaga ng dalawang mata ko yun. Gusto ko pong maisigaw kasi parang hindi talaga po ako makagalaw. Titik-tikan na natin ang investigasyon. Nakaswang ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Sa sinasabing tik-tik na nanggulo kamakailan sa Cavite. Mamaya na! Hindi matahimik ngayon ang mga buntis sa barangay na ito sa Naik, Cavite. Huwag ka na lumabas, ate! Huwag ka na lumabas! Kamakailan kasi, nabulabog rito ang isang pamilya nung atakihin sila ng di umano isang misteryosong nilalang. Nakaswang ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong aswang! Ang laki pa! Tik-tik yun. Nakadapa siya. Ginaganyan talaga niya. Gusto niya tuklapin. Kasi yung anak kong buntis doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Sa patuloy na pagtitik-tik ng aming team, nadiskubre nilang hindi pala ito ang unang beses na may inataking buntis sa kanilang barangay. Last year po, nagkaganyan din po noon. Nagkagulo yung mga tao. Anino na matangkad na kulay itim po doon sa may bahay ng may buntis. Ang buntis na di umano, naka face-to-face pa ng kakatwang nilalang, si Kisha. Ihihi po ako nung time na mga 8 po PM. Time na yun, nasa labas po yung mga tao. Maaga pa po. Naghubad na po ako sa lawal ko. Kitang-kita ko po talaga ng dalawang mata ko yun. Ma-oil po siya na itim, tas mahaba po yung buhok niya, malaking tao po. Dahil sa takot, si Kisha napaal sa balutan at lumipat sa ibang barangay. Hindi na po talaga ako nabalik doon. Parang ayoko na ulit umuwi doon kasi lumalabas na naman siya. Nakaswang ma! Mama, aswang! Nakakatakot po sobra. May nagresponde po doon sa may palayan, kami naman po ay nagresponde palabas. Bumaba ka dyan, ayup ka!
Samantala, ang video na kuha ni Karen, ipinasuri namin sa eksperto. Wala naman ako nakita mukhang inedit or AI. Ano? Itim. Walang laki. Bandang dulo ng part ng video is makikita na yung mata umiilaw, nagre-reflect dun sa flash ng camera. Definitely, isa pong pusa or hayop na maliit. Hindi siya yung parang tao. Nagmumukha siyang malaki dahil dun sa angulo nung pwesto nila, dahil nasa baba nga sila ng bahay nila. May napansin din siyang marka ng paa ng pusa sa larawang kuha sa sinasabing bakas ng kamay. Possible is yung camera illusions dahil nakikita lang naman nila shadows eh. Hindi niya lang makita kung nakaharap yung pusa, nakatalikod. Siguro possible nakataligilid, tapos nung humarap, tsaka lang umilaw yung mata. Doon lang nila na-confirm na pusa. Sa pintura kasi usually ginagamitan ng treatment yan bago pinturaan. Hindi siya na-treatment na maayos. Kaya nung pininturahan siya, yung mga kamay ng mga dating nagpintura dyan, humawak dyan sa part ng bubong na yun, ng simento na yun, nagkakaroon ng chemical reaction na doon. Dahil araw ulan, nag-fade yung pintura. Samantala, dahil patuloy pa rin ang pagdurugo ni Lynn, ipina-check up na rin siya ng aming team. Nag-bleeding po ko ng konti. Ibinunyag ni Lynn na ilang beses na rin pala siya dating nakunan. Ano po ako sa stress po. Ang pagdurugo kasi or spotting, marami pong dahilan. Pwede pong infection, pwede po nating makonsider yung psychological stress and physical stress. Meron po kasi nag-trigger ng stress niya. Dagdag pa, yung kanyang history ng pagkakaroon ng nakunan na rin po siya dati. Nabanggit ni Lynn na nagbubuhat siya ng mabigat, dapat po talaga pag buntis, less than 5 kilo, no? Binubuhat po natin. Yung mga buntis na tao, very influenced, affected by their hormones, mas naging emotional, and sometimes yung emotions nila ay mas napapaniwala sila sa mga superstitions. Madali silang matakot, syempre mas kakapit sila sa mga superstitions. Walang scientific basis yung ganong mga pamahiin na pag black cat, evil. Paalala lang din sa mga tao na ang pananakit ng hayop ay labag sa batas at pwede kayong mapadusahan ng up to 2 years imprisonment or a fine of up to 200,000 pesos kapag kayo ay napatunayang nanakit ng isang hayop. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong papa, hindi! Sa bubong aswang! Nasa kanila kung di sila maniniwala o bahala po sila. Kung ano ang pinaniniwalaan natin, iyon ang bumubuo sa mga kwento ng ating gabi. At gumigising sa mga takot na pilit nating inililibing. Pero bago po tayo lamunin ang ating malikot na imahinasyon, bago tayo bulagin ng sariling paniniwala, mabuting maging mapanuri para hindi tayo mabiktima ng mga mahahaba at makakate ang dila. Mama, swang! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.